Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Ayan, sa pagkakataong ito ay narito po ako sa lugar na ito at ika nga kinakailangan na mag-relax, magpahinga, at damhin ang kagandahan at presensya na ibinibigay ng ating Diyos. So this is the step that you're going to go before you go to the pool. Na nagpapahiwatig lamang mga kaibigan na ang bawat step na ginagawa natin para sa ating buhay ay isang bagay na kung saan ay ang patutunguhan ay tungo pa rin sa kabutihan at papunta pa rin sa kung ano ba ang mga magagandang bagay na pwede mong maranasan. Tatandaan lang mga kaibigan na ang Diyos po kahit kailan hindi nagkukulang. Ang Diyos po is God that provides everything for us. Nakita niyo kagaya po ngayon? Narito ako sa lugar na ito na kung saan ay napakasarap mong mamasyal, maligo, mag-relax, stress reduction, na nangangahulugan lamang na kahit ano ang ginagawa natin, tatandaan lang natin na ang Diyos po ay hindi nagkukulang sa mga bagay na ginagawa niya sa atin para sa ating mga buhay. Sabi nga ng Jeremiah 29:11, di po ba't sinasabi doon? God has a plan for us, a plan to prosper us and not to harm us. Mga kaibigan po na patuloy na nakikinig, nanunood dito sa aking channel, nais ko lang po kayong i-encourage that whatever you experience, ang kabutihan pa rin ng Diyos. Ang sa bandang dulo siyang mananaig sa atin pong mga buhay. Hindi po siya nagkukulang kahit kailan. At hindi po siya bumibitaw sa kanyang mga pangako para sa atin. Kagaya ng tubig na ito na napakalinaw, napakalinis, napakaganda, ay sumisimbolo lamang ng kung ano ba yung tunay na ibinibigay sa atin ng Diyos when it comes to kalinisan, when it comes to kabutihang asal, anumang bagay na yan mga kaibigan, kagaya ng kanyang mga salita na atin pong nagiging basihan sa ating buhay. Ito'y daig pa ang isang napakalinis na tubig upang tayo po ay malinis din, upang tayo po ay, sabi nga ng iba, tunay na ang Diyos ang siyang naglilinis sa atin. Dumadaloy ang takbo ng tubig. Ganon din dumadaloy ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Kagaya po ng falls na ito mga kaibigan. Dumadaloy ang tubig. Kung papaano, ganon din ay dumadaloy ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Bakit ba kinakailangan tayong manghinawa? Bakit ba kinakailangan tayong mapagod? Samantalang God's blessing is overflowing. Yan po yung kabutihan ng Diyos sa atin mga kaibigan. At sinasabi ko po ito sa inyo just to encourage you. At ano man ang sitwasyon mo ngayon? Problema? Depresyon? Nadidepress ka na ba kaibigan? Huwag. Sapagkat ang Diyos ay naandyan. Lagi nakatunghay po sa atin. Another thing that I want you to realize is God is really very good to us. Kung sa tingin mo napakalayo niya, hindi po mga kaibigan. He is just a prayer away.
Baka kaya hindi mo pa natatanggap yung overflowing blessing na yon na galing sa Lord. Ay baka hindi ka naman humihingi. Hingin mo ito mga kaibigan. At tunay nga na ito'y ipagkakaloob sa iyo. Tingnan po ninyo ang daloy na iyon ng tubig sa falls na nasa sa ating pong harapan. Namnamin mo kung ano ang biyaya ng Diyos sa iyo. Reflect on the things that happened to you doon sa mga nakakaraang araw. Ito ba'y overflowing blessing? O sasabihin mo, puro problema na lang ba? Lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay mabubuting bagay na ibinigay ng ating Panginoon. If you will ask me, what is the reason why there are problems? Ano bang dahilan? Bakit may mga nangyayari hindi ko naman gusto? Kaibigan, ang problema, o sabihin pang kahit sakit, karamdaman, ang mga bagay na hindi magandang nangyayari sa iyong buhay. Tingnan ninyo, kagaya po ng slide na yon. Kapag nanggaling ka sa itaas, nag-slide ka, magpatianod ka lang sa takbo ng tubig na iyon. At pag ikaw ay nandito na sa pool, tingnan po natin, ano ba yung saya? What is the contentment that you have in your life, in your heart? Ganon din po yun eh. Kung may mga problema ka, kung may matitinding bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi po yan galing sa Diyos. Pero hihintulutan lamang ng Diyos na maranasan mo yung mga bagay na yon. Tingnan natin kung ano ba yung iyong pananampalataya, kung hanggang saan kakayanin ng iyong pananampalataya yung problemang yon. Nangangahulugan lamang na talagang ang Diyos ay napakabuti sa atin. May mga problemang dumarating, totoo po yun, nangyayari yan. Pero ito po ay hindi galing sa Diyos, lalo na kung ito ay mga bagay na hindi maganda o sabihin natin hindi mo gusto, matitinding problema. Ito po ay pinihintulutan lamang ng Diyos kung hanggang saan ang kaya natin para sa bagay na yan. May kapahintulutan sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga tayo po ay nasa isang malayang, sabihin natin malayang bansa. Ganon din sa Panginoon. Malaya po tayong gawin ang nais natin gawin sa ating buhay. At yan ay pinahihintulutan ng Diyos. Subalit, kung ito po sa palagay mo ay hindi maganda para sa iyo, eh bakit mo nga ba gagawin ang mga ganung bagay? Hindi ibig sabihin na mayroon tayong kalayaan ay pwede nating gawin ang anumang bagay. Kaibigan, hindi po natin yan pwedeng kalimutan. Hindi natin pwedeng kalimutan na ang Diyos pa rin ang siyang dapat na ating sandigan, na siyang dapat ang ating buhay ay palagi nakatuon sa Kanya. Kagaya po dito sa lugar na ito, nandito ka sa swimming pool. Pag sikat ng araw, naiinitan ka dahil may sikat ng araw. Meron siyang parang mistulang umbrella or payong sa lugar na ito, na kung ikaw ay naiinitan, bakit nga ba hindi ka sumilong sa lugar na ito? Mga kaibigan, ganun po ang ating Panginoon. Ganun ang Diyos natin, na kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mo na halos kaya, tandaan, sumilong ka sa kamay ng ating Panginoon. Sumilong ka sa Kanyang mga, sabihin nating, pagkatao, pag-uugali, buong buhay mo, isilong mo sa Kanya. Iangkla mo sa Lord ang iyong buhay at ito ay matutuwid. Iangkla mo sa Diyos ang buhay mo, kaibigan. Dito, pag pumunta ka sa swimming pool na to, naliligo ka rito. Napapagod ka na. Pwede kang pumalik na yon sa bandang yon ng gitna at pwede kang magpahinga. Kung ikaw naman ay gusto mo na naman uling mag-swimming, kung gusto mong mag-enjoy, mag-slide ka, maligo ka. Ganun lang po mga kaibigan ang buhay. Magpatianod ka lang
sa kabutihan ng Diyos na nais niyang mangyari sa iyong buhay. Bumalik ka sa isang bagay na para bang tipong ayaw mo na. Para bang tipong hirap na hirap ka na. Subalit ang Diyos, never, never, never kang kinalimutan. Napakasarap pong mabuhay sa mundo. At napakasarap damhin ang presensya at kabutihan ng ating Panginoon. Yun lamang po eh. Sabi ko nga kanina, hindi malayo ang Diyos. He is just a prayer away. Manalangin ka lang at ibibigay ng Diyos ang bagong sikat ng araw, ang magandang sikat ng araw para sa iyong buhay. Halos nga yung iba, sabi nila, walang makain, wala nang mangyari sa kanilang buhay. Hindi po totoo yan. Dito habang pinagmamasang ko itong isang punong napakataas na ito. Yan, kita niyo yan? Yan po ay punong napakasustansya at maaaring makatulong sa iyong pangkalusugan. Uulitin ko, kaibigan. Start a new day. Yung sa tingin mo, tapos na ang buhay mo dahil sa problema mo, dahil sa dinaranas mo. Lagi ko nga sinasabi, maikli lang ang buhay ng tao sa mundo. Bakit ga ba hindi natin i-enjoy ito? Bakit ba hindi tayo palagi magpasalamat sa Diyos dahil may mga sitwasyong ganito na nangyayari sa ating buhay? Mga sitwasyong akala mo'y tapos na nga, kagaya ng sabi ko kanina. Pero kung tutuusin, ang dami pang nakalaan para sa iyo na inihanda ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos, napakabuti niya. Dahil talaga naman na hindi po siya nagkukulang. I was contemplating kagabi pa o ng isang araw habang tinitignan ko itong mga punong ito na kung saan ay pwedeng pakinabangan. Ganun po ang ating Panginoon. Akala mo tapos na, wala ka ng pakinabang, parang mga punong ito na parang feeling mo walang pakinabang. Pero kaibigan, kapatid, lahat ng bagay na meron dito sa mundong ito ay ipinagkaloob ng Diyos upang atin pong pakinabangan. Reflect on the things na nasa iyong kapaligiran. Damhin at iyong namnamin kung gaanong kabuti ang ating Panginoon. Kaya po ng hagdan na ito na bago ka makarating sa taas na iyong pupuntahan, kailangan magsimula kang humakbang sa simula. Move or step on the first step that God wants you to do. Dahil kapag naghakbang ka o nag-step ka mula dito sa babang ito hanggang sa ika-4 na baitang, ikaw po'y mahihirapan. Ikaw po ay maaring hindi makapanik ng maayos. Ganon din tayo sa buhay natin dito sa mundo. Huwag tayong palagi nagmamadali. Huwag tayong palaging instant yung ating gustong mangyari. Kaya nga uso na lahat ngayon ng instant eh. Pati sa pagkain may instant. Pero kay Lord, lumapit ka. Ang nais niya na gawin mo. Humakbang ka sa unang hakbang na nais niya na gawin mo. Unti-unti, surely, or slowly, but surely, as long as ito yung nais ng Diyos na gawin mo. At kapag humakbang ka unti-unti, papunta rito sa itaas na ito, tatandaan mong mararating mo yung nais mo sa buhay mo. Mararating mo
yung pangarap na inaasam-asam mo. Huwag kang humakbang nang ikaw ay mahihirapan. Huwag kang mag-step na sa palagay mo'y hindi mo kakayaning makarating sa kaitaasan. Kaya kung sa palagay mo'y hirap na hirap ka na at hindi mo na nais na parang tipong tapos na, parang tipong ayaw mo na, hindi kaibigan, hindi po ganon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na hindi nagkukulang noon, ngayon, at kailan paman. Tandaan lang, parang itong punong ito, kung nais mong makuha yung nandun sa kataasan, dahan-dahan mo siyang akyatin or putulin upang makuha mo yung minimithi mong bunga na dapat mong makuha. Putulin mo yung makakasagabal, makakahadlang sa iyong buhay. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, na doon sa buhay mong naririto ka sa mundo, it's just a short period of time. Kung maraming makakahadlang, kung ayaw sa'yo ng tao, huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sapagkat masasaktan ka lamang. Basta tatandaan lamang na ang Diyos lang ang tunay na makakapagpabago sa ating buhay. Basta ang gawin mo lang, kaibigan, pumasok ka sa takbo ng buhay na kung saan ay makakatulong sa iyo, sa iyong mga pinapangarap. Pag binuksan mo kagaya ng pintong ito, pagpasok mo, napakaganda ng iyong makikita. Isang malamig, isang malinis na kapaligiran na siyang magiging pahingahan mo. Ang Diyos ay hindi nagkukulang kahit kailan. Paulit-ulit ko po yung sasabihin sa inyo. Kaya sasabihin ko sa iyo, kaibigan, ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang problema mo ngayon, always remember, God is still in control. God bless everyone.